Muli sa mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ipapabalik niyo po kung kami na parito po sa lugar po na ito. Kami po ay mga kayang-kayang ng salita ng Diyos, mga kapatid, mga kaibigan. Sapagkat po kailangan natin mapakinggan ang salita ng Diyos at hindi po kami manghihingi sa inyo ng kahit anuman pong bagay, lalong-lalo na po ng pera. Mga kapatid, marami po mga tao ang naniniwala na kapag namatay ang isang tao ay diretso pupunta siya ng langit. Alam niyo po ba na wala pong katuturan ang paniniwala ng Diyos? Sapagkat sinasabi po sa banal na kasulatan na hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Kundi yung lamang mga sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Alam niyo po mga kapatid, sinasabi po sa banal na kasulatan na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. At meron pong nakasulat sa Isaiah, ang sabi ng Panginoon na ang mga makasalanan ay walang kaligtasan, walang kapayapaan. Kung gusto po nating magkaroon ng buhay na walang hanggan, kung gusto nating magkamit ng kaligtasan, kung gusto niyo po na magkaroon ng kaligtasan ang mga kaluluwa po natin lahat, kailangan natin tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Kailangan natin sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. At kailangan natin mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po, sabi po sa Pahayag chapter 21 verse 8, na ang mga makasalanan, ang bahagi nila ay ang magliliyab na apoy at asupre. Ang ito ang pangalawang kamatayan. Meron pong langit, merong impyerno. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, hanggat buhay pa tayo, malakas pa tayo, gamitin po natin ang tama ang ating mga oras at ating mga buhay. Mapalad ka kung isa ka sa mga nakarinig ng salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi po ng Panginoong Jesucristo sa Lucas chapter 11 verse 10, masigit na pinagpala ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Alam niyo po, hindi lahat ay may kakayahan pang makarinig ng salita ng Diyos. Hindi lahat ay meron pang pagkakataon na magsisi sa kasalanan. Kaya ngayon pa lamang kung narinig ninyo ang panawagan ng Diyos na dapat tayong magsisi sa ating mga kasalanan, magbalik loob sa Kanya, ipagamit ang ating mga buhay sa Kanya. Ngayon ang oras at araw ng kaligtasan. Mga kapatid, magsisi na tayo sa ating mga kasalanan at sundin natin ang kalooban ng Diyos kung nais natin tayo ay magkaroon ng bahagi sa kaharian ng langit. So bago kami umalis sa lugar po na ito, nais na po namin na magdiwat ng isang maikling panalangin para po sa ating lahat. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, sinasabi mo sa banal na kasulatan sa John chapter 15 verse 5, sabi mo, Panginoong Jesus, na kung kami hiwalay sa iyo ay wala kaming magagawa. Panginoon, sa iyo lamang po matatagpuan ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Kahabagan niyo po, Panginoon, ang bawat kaluluwa na nakarinig, Panginoon, ng iyong mga mensahe, Lord. Yung mga salita, Panginoon, na may tumanim sa kanilang mga puso, Panginoon, upang maipabuhay ng bawat isang naririto. Lord, pagpalain niyo po ang bawat sumasampalataya na nanalig at sumusunod sa iyong kalooban. Iligtas mo kami sa anumang uri ng kagahamakan. Iligtas niyo po kami sa anumang uri ng disgrasya, sakit at karamdaman, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isang naririto, yung mga nagtitinda, namimili, Panginoon, yung mga naglalakad, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, at maghari ka po, Panginoon, sa lugar na ito. Bigyan mo kami ng isang